ang iyong guro sa araw na ito. Ngayon, babatiin natin ang lahat sa pamamagitan ng isang awit. Pwede ba yan mga bata? Opo, teacher! Ang gagawin natin, mauna siguro na mag-awit at makinig kayo mabuti sa tono. Okay, ito ang tono. Kumusta, kumusta, kumusta? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi po. Halina at umawit. Magagalang na pagbati. Umaga, gabi, tanghali. La 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 la. Okay, gets lang ba mga bata? Opo, Okay, sabay-sabay tayong kumanta. In 1, 2, 3, go! Kumusta, kumusta, kumusta? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi po. Halina na at umawit. Magagalang na pagbati. Umaga, gabi, tanghali. Tsalala, tsalala, tsalala. Okay, isa muna. Lagyan natin ang palakpak. Okay, in 1, 2, 3, go! Kumusta, kumusta, kumusta? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi po. Halina at umawit. Magagalang na pagbati. Umaga, gabi, tanghali. Tsalalalalala. Okay, very good. Ang gaganda naman ng boses ng mga estudyante ko ngayon. Sige, maupo muna. Okay. Ngayon, sa araw na ito, susuriin muna natin kung sino ang lumiban sa klase. Harap sa kanan, harap sa kaliwa, harap sa likod, may lumiban ba? Wala po, teacher! Okay, pero sisiguraduhin natin ito. Tara at suriin natin. Pag tinawag ang iyong pangalan, itaas ang iyong kanang kamay at sabihin, narito po, teacher. Okay, naiintindihan lang ba? Opo, teacher! Okay, Iya Custodio, Narito po, teacher! Wadina Mustafa. Narito po, teacher! Magaling dahil sa araw na ito, walang lumiban sa klase. Bigyan ng 3 bagsak ang mga sarili. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang pamantayang 3G. Ito ang magsisilbing gabay para mas maging masaya, maayos at makabuluhan ang ating klase sa araw na ito. Dapat ay pag nagtatalakay si teacher o nagsasalit si teacher, ay dapat ito yung mga bagay na sundin natin. Ito ang pamantayang 3G. Ang unang G, basahin natin lahat. Gumalang sa guro at kamag-aral. Pag sinabi natin gumalang sa guro at kamag-aral, ibig sabihin, kapag nagsasalita ang guro o nagsasalita ang inyong kaklase, ay dapat makinig na mabuti at iwasan mag-ingay. Maaari lang ba mga bata? Opo, teacher! Pangalawa, 1, 2, 3, go! Gumawa ng tahimik at maayos. Ang pangalawa ay gumawa ng tahimik at maayos. Ibig sabihin, mamaya ay may mga aktibidad tayo na gagawin. At sinisigurado ko na mag-enjoy tayo at may mga maraming tayo matutunan. Pero dapat, habang tayo ay nasa aktibidad, ay sundin natin ang mga alinutuin. Naiintindihan lang ba? Opo, Hindi teacher! magaling. Ang panghuli. Gawin ang makakaya sa lahat ng gawain. Hindi gawin ang makakaya sa lahat ng gawain. So, hindi mahalaga talaga
basket or isang card. So, may mga card. Ilan ba ang card na narito? Yes, Ea? May 4 na. Yes, may 4 na card. Itong 4 na card ay sumasalamin sa 4 na grupo na klase. Ngayon, hahatiin ko ang klase sa 4 na grupo. Okay, yung group 1, si Ellen at saka si, yung pangalan mo? Si Eileen. At yung group 2 naman ay si Ea at saka si Ira. At saka yung group 3 naman si Mustafa at saka si Shahina. At saka yung group 4 naman ay si Marjorie at Rose. Sige na. Ang tabihan nyo ang inyong mga kagrupo. Okay. So ngayon, ang gagawin nyo, ang bawat grupo ay may misyon. Ano kayo yung mission nyo? Okay. Ang gagawin nyo ay dapat makabili kayo ng iba't ibang pagkain. Pero paano, teacher? No, ano ang gawin? So dapat ang gagawin ay makilahok at makibahagi sa ating na klase at bibigyan mo kayo ng puntos. Ang bawat pagkain na mabibili nyo ay ang katubas ng puntos. At kung sino ang grupong makalikot ng maraming pagkain ay bibigyan namin ng premyo. Mabuti lang kayo mga bata? Bakit naghihina? Okay, bigyan natin ng isang bagsak o bawat isa. Okay, so ngayon ay may inahanda akong aktibidad para sa ating lahat. Excited na ba ang lahat? Teacher! So ngayon, bibigyan natin ang bawat isa ng tig-iisang basket. Sige, ang teacher, pakibigay. Okay, tig-iisang basket. Okay, ngayon, ito ang basket na kalusugan. Huwag munang i-open. Okay, huwag munang i-open. Ito ang basket ng kalusugan. At dito naman nakalagay ang iba't ibang mga pagkain. Ang gagawin niyo lamang ay ilagay sa basket ang sa tingin niyo ang masustansyang pagkain. Naintindihan naman? Okay. Kung kayo ay makakakuha kung kayo ay makakuha ng tamang sagot ng mga masustansyang pagkain, ay bibigyan ko ng 5 puntos. Maaari kayo makabili na sa tindahan ni Troy ng 5 iba't ibang pagkain. Yes lang ba? Teacher! Okay, ngayon, simulan na. Bigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin ang aktibidad. Ilagay sa basket ang masustansyang pagkain at iwanan ang hindi masustansyang pagkain. Pwede lang niyo siya ilagay dito? Okay, pwede niyo siya ilagay dito? Okay, ilagay niyo lang sa basket. Tapos na po, teacher. Okay, sige, maupo lang ha. Dahil mamamaya, itatawagin ko ang bawat grupo. Okay. So ngayon, ang bawat grupo ay sasabihin nila o ibabahagi nila kung ano, kahit 5 lang pagkain ng masustansya na nakolekta nyo. Sige ngayon, tatawagin ko ang unang grupo. Sige, tayo dito. Okay, isang representative. Okay. Sige, ano ba ang iba't ibang masustansyang pagkain na nakolekta mo? Ang mga masustansyang pagkain na nakolekta namin ay ang karot, patas, kalabasa, Ano pa? manok, mangga, cucumber, apple, and Okay, bigyan natin sila ng 5 bagsak dahil tama ang kanilang mga nilagay sa basket. And 1, 2, 3, go! Okay, bigyan sila ng 5 puntos, teacher. Okay, ang ikalawang grupo naman. Okay, kahit dyan lang kayo. Sige, ano bang nakulit ang pagkain? ang mga masustansyang pagkain na nakolekta namin, teacher, ay milk, isa, chicken, orange, tomato, cabbage, cucumber, and corn. Magaling! Okay, tama ang kanilang sagot. Bigyan natin sila ng 5 puntos ang group 2.
Okay. Ano-ano ang mga hindi masustansyang pagkain? Okay? Teacher, yung hindi masusustansyang Sige, magbigay ng tatlong hindi masustansyang pagkain. fries, soft drinks, saka burger. Okay, french fries, tsaka burger, at tsaka soft drinks. Ano pa? Ice cream, teacher, pizza, and cheeseburger. Okay, very good. Isa pa, sino pa? Okay, sige, Wadina. Bigyan sila ng puntos ang grupo at saka grupo. Ang hindi masustansyang pagkain either is burger, hotdog, and meat tea. Okay, very good. Ganyan mga bata. Bakit ba? Okay, gusto kong sagutan nyo ito. Bakit ba hindi natin dapat iwasan natin ang hindi masustansyang pagkain? Yes, Wadina? Para maiwasan natin yung sakit, teacher. Para maiwasan natin ang magkasakit. Ano pa? Yes, Eileen? Para teacher, maging healthy teacher, at maging haba pa ang tropa. Okay, para maging healthy at mahaba pa ang ating buhay. Kasi pag nagkasakit tayo, mamamatay tayo. Yan yung worst scenario na mangyayari. Ngayon, bakit ba mahalaga na tayo ay kumain ng masustansyang pagkain? Yes, Kyra? Iwas na tayo sa mga sakit. Okay, makaiwas sa sakit. Ano pa? Para mag-healthy po yung kalusugan. Para ma-healthy ang ating kalusugan. Para maging malakas araw-araw. Okay, para malakas tayo araw-araw. So ngayon, alam ko na may ideya na kayo sa ating talakayan sa araw na ito. So ngayon, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay okay, ngayon, okay, sandali lamang mga bata. Dahil, okay, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa, basahin lahat, paghahanda ng masustansyang pagkain. Paghahanda ng masustansyang pagkain. Ang batang katulad mo ay kailangan ay may malakas at malusog na pangangatawan. Tama ba? Opo, teacher! Upang matumparan ito, kailangan natin maghanda lamang ng masustansyang pagkain. Mga bata, sino ba ang nagluluto sa inyong pagkain? Yes, Eileen? Wala ka sa uwa. Wala. Sino? May yaya ka, wow! May yaya si Eileen. So, ang kanyang yaya, babae ba o lalaki? Babae. Oh, babae. Ang kanyang yaya. Sino pa? Sino ba nagluto? Ikaw, Mustafa? Lola ko, teacher. Wow, ang kanyang lola ang nagluluto. Naghahanda ito, Rose. O, ikaw lang. Ang galing naman. Eya. Si mama and tumutulong ako minsan. Wow! Galing naman, Eya. So, kadalasan, ang naghahanda sa ating mga pagkain, no? Sa tanghalian, sa umagahan, at hapunan, ay minsan nagluto nito ay ang ating nanay. Di ba? Tama ba ang ating nanay? Pero mga bata, dapat ay mahalaga na dapat alamin natin kung ano-ano ba dapat ang mga pagkain inihanda natin sa pang-araw-araw. Ngayon, ay may tatlong pangkat ang pagkain na dapat ihanda sa pagkakainan at sisimulan ito ni Teacher Justin upang talakayin ang unang pagkat ng pagkain. Hello mga bata! Hi! Magandang umaga! Magandang umaga po, teacher. So, ngayon ay inatalakan ni teacher ay ang unang pagkat. Maaari niyo magbasa
tubig lang ang kinain. Ikaw, Aileen, ano ang inyong kinain kanina? Gawa ko, teacher. Magaling. Masarap din yun. So, narito ang aming tindahan. Ano ang nakapansin niyo sa aming maliit na tindahan? Yes, Marjorie? My first teacher, my team, my papaya teacher. Yes. Aileen? Teacher, nakaano sa teacher by step teacher. Yes. Like, pagkain pang bro and bro teacher. Magaling. So, ito, mga pagkain dito ay mga pangkat ng pagkain at ang una mong tatalakayin ay ang Go Foods. Narito ang unang halimbawa ng Go Foods. Ano kaya itong mga bata? Teacher! Erin? Kanin po, teacher. Kanin. So, ang kanin ay halimbawa ng Go Foods. Kanin ang pangunahing halimbawa ng Go Foods dahil ito ay mayaman sa carbohydrates at ang pangangailangan ng enerhiya. So, malaki ang bibigay na enerhiya natin sa ating katawan pag kumain tayo ng kanin. Narito pa ang isang halimbawa ng Go Food. Ano ito mga bata? Yes, Marina. Cheese of the teacher. Ito ay margarine. Margarine po, teacher. Tama, ito ay margarine o butter. Sa Tagalog ay mantikilya. Ang mantikilya naman ay halimbawa din ng Go Foods. Ang mantikilya ay kabilang sa Go Foods dahil ito ay mayaman sa fat o taba na kailangan din ng ating katawan para magkaroon ito ng lakas. Kanina, sino ba yung sumagot na kumain siya ng pandesal? Ako po, teacher. Erin, ano ang nilagay mo sa pandesal? Ganyan po, teacher. Magaling! Ito ay pwede ilagay sa pandesal. Dahil, kung ito lang, kahit ito lang ang kainin mo at pandesal, ay magkakaroon ka na ng lakas sa araw-araw. Katulad ni teacher kanina, kumain si teacher ng pandesal din at nilagyan ko ng mantikilya. At ngayon ay may energy si teacher para magturo dito sa harap. Sa pang halimbawa ay, ito, ano ito? Yes, Iya? Yes, ito ay kamote o sweet potato. Ang kamote ay isang go food din dahil ito ay sagana sa carbohydrates, vitamins, and minerals na kailangan ng ating katawan. Ngayon mga bata, ano kaya ito? Aileen? Biscuit, teacher. Biscuit, tama. At ito din ay mga isa sa halimbawa ng Go Foods na mayaman ito sa carbohydrates at makakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw. Kung wari hindi kayo nakakain, maaari kayo kumain ng biscuit. Alam niyo ba ang Skyflakes mga bata? Opo, teacher. Yes, ang Skyflakes ay pwede mo yung kainin kung hindi ka makakakain. Katulad ko, naranasan na ni teacher na hindi kumain at matamlay si teacher. So, ginawa ni teacher, kumain siya ng biskuit at nakatulong iyon para magkaroon ako ng lakas. Ito, yes, Ira? Cake po, teacher. Yes, ang cake din ay isang halimbawa ng Go Foods na mayaman din sa carbohydrates. Eto mga bata, ano kaya ito? Yes, Marjorie? Puto po, teacher. At Magaling! Ang puto at suman ay mayaman din sa carbohydrates na nakakatulong sa ating katawan upang magkaroon ng lakas. Ganito pa ang huling dalawang halimbawa ni teacher. Ano ito? Ito, Wadina. spaghetti, pati manok. Okay. Ang spaghetti ay, lalo na yung pasta ng spaghetti ay mayaman sa carbohydrates na ito ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng lakas at nakakabusog ito pag kinain natin. At ang mais din ay mayaman din sa carbohydrates. Ngayon mga
ang unang pangkat ng mga masusustansyang pagkain, dadako naman tayo sa pangalawang pangkat ng mga masusustansyang pagkain. Ito ay ang raw foods. Mga bata, alam niyo ba na ang mga pagkain na bibilang sa raw foods ay ang mga pagkain mayayaman sa protina? Basahin nga natin ang sabay-sabay. Raw foods. Ang raw foods ay mayayaman sa protina. Ang protina ay responsable sa pagpapalaki ng ating kalamnan at ng ating buong katawan. Alam niyo ba kung ano ang kalamnan? Yes, Marjorie. Muscle po, teacher. Mahusay. Bigyan nga natin ng tatlong bagsak si Marjorie. Ang protina ay responsable sa pagpapalaki ng ating kalamnan o ng ating muscles at ng ating buong katawan, lalong-lalo na kung ang tao ay galing sa sakit. Maliwanag ba, mga bata? Opo, teacher! Ako ay naghanda ng anim na halimbawa ng mga masusustansyang pagkain na nabibilang sa raw foods. Para sa unang halimbawa, alam niyo ba kung ano ito? Yes, Aileen? Manok, teacher. Tama. Ito ay karne ng manok. Ang manok ay isang masustansyang pagkain na nabibilang sa raw foods dahil ang manok ay mayaman sa protina. Basahin nga natin ang sabay-sabay. Manok! Naglalaman ito ng vitamina B, iron at zinc. Ang manok ay isang masustansyang pagkain na nabibilang sa raw foods. Ito ay naglalaman ng mga mahahalagang vitamina at mineral tulad ng vitamina B12, iron at zinc. Ang vitamina B12 ay mahalaga para sa kalusugan ng ating utak. Ang iron ay mahalaga para sa ating dugo upang manatili tayong masigla. At ang zinc ay mainam para dahil ito ang nagpapalakas ng ating immune function. Bukod dito, ang manok ay mababa din sa taba. Kaya naman mainam ito para sa kalusugan ng ating puso. Dahil ang manok ay nagtataglay ng mga unsaturated fatty acids. Kapag sinabi natin unsaturated fatty acids, ito ay ang mga masusustansyang taba. Kaya naman ang manok ay mainam para sa kalusugan ng ating puso. Dahil ito ang nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso. Kumakain ba kayo ng manok, mga bata? Opo, teacher! Mahusay! Mainam na kumain tayo ng karne ng manok dahil ito ay makakabuti para sa kalusugan ng ating puso. Para sa pangalawang halimbawa, alam niyo ba kung ano ito? Yes, Ira? Opo, teacher. Tama. Ito ay itlog. Ang itlog ay isang masustansyang pagkain na nabibilang sa raw foods. Patulad na lamang ng karneng manok, ang itlog ay nagtataglay din ng mga mahahalagang vitamina at mineral, tulad ng vitamina B12, iron at zinc. Mga bata, ang tamang pagbigkas ng salitang ito ay choline. Basahin nga natin ang sabay-sabay. Itlog! Ang itlog ay mapagkukunan ng choline. Ang choline ay isang nutrient na mahalaga para sa kalusugan ng ating utak at ang ating puso. Bukod dito, ang itlog ay mababa din sa calories. Kaya naman, mainam ito para sa mga taong nag-aalala para sa kanilang timbang. Kumakain ba kayo ng itlog, mga bata? Opo, teacher! Mahusay dahil ang itlog ay makakabuti para sa kalusugan ng ating utak at ng ating puso. Para sa pangatlong halimbawa, alam niyo ba kung ano ito? Opo, teacher. Yes, Erin? Gatas po, teacher. Tama. Ito ay gatas. Ang gatas ay isang masustansyang inumin na nabibilang sa raw foods. Basahin nga natin ang sabay-sabay. Gatas! Ang gatas ay mapagkukunan ng calcium. Ang calcium ay mahalaga para sa kalusugan ng ating mga ngipin at ng ating mga buto. Ang calcium ay nagpapalakas at nagpapatibay ng mga buto. Bukod dito, ang gatas din ay nagtataglay ng carbohydrates. Ang carbohydrates ang nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Umiinom ba kayo ng gatas araw-araw, mga bata? Opo, teacher! Mahusay! Mainam na uminom tayo ng gatas araw-araw upang maging matibay at malakas ang ating mga buto at ating mga ngipin. Para sa pang-apat na halimbawa,
Emilia? Mani, teacher. Tama, ito ay mani. Ang mani ay isang masustansyang pagkain na nabibilang sa whole foods dahil ito ay mayaman sa protina. Basahin nga natin ang sabay-sabay. Mani! Ang mani ay nalalaman ng antioxidants. Ang mani ay nagtataglay ng antioxidants. Ang antioxidants ay mainam para sa kalusugan ng ating puso dahil ito ang nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso. Kumakain ba kayo ng mani, mga bata? Opo, teacher! Mahusay. Mainam na kumain tayo ng mani dahil ito ay mahalaga para sa kalusugan ng ating puso. Para sa panglimang halimbawa, alam niyo ba kung ano ito? Opo, Yes, Marjorie. Hipon po, teacher. Tama. Ito ay hipon. Ang hipon ay isang masustansyang pagkain na nabibilang sa foods dahil ito ay mayaman sa protina. Basahin na natin ang sabay-sabay. Hipon. Ang hipon ay nalalaman ng omega-3 fatty acid asin. Ang hipon ay naglalaman ng mga mahahalagang vitamina at mineral tulad ng omega-3 fatty acids at zinc. Ang omega-3 fatty acids ay mahalaga para sa kalusugan ng ating buong katawan. At ang zinc ay mahalaga dahil ito ang nagpapabuti ng ating immune function. Kumakain ba kayo ng hipon, mga bata? Mahusay. Mainam ang pagkain ng hipon dahil ito ay makakabuti para sa kalusugan ng ating buong katawan. At para sa panghuling halimbawa, alam niyo ba kung ano ito? Yes, Madina? Alimango, teacher! Mahusay. Ito ay alimango. Ang alimango ay isang masustansyang pagkain na nabibilang sa blue foods. Basahin nga natin ang sabay-sabay. Alimango! Ang alimango ay naglalaman ng vitamina B12 sa lentille acid. Ang alimango ay naglalaman ng mga mahahalagang vitamina at mineral tulad ng vitamina B12, selenium at zinc. Ang vitamina B12 ay mahalaga para sa kalusugan ng ating utak. Ang selenium ang tumutulong na upang maging malakas ang ating immune function. At ang zinc ay mahalaga dahil ito ang nagpapabuti ng ating immune system. Kumakain ba kayo ng alimango, mga bata? Opo, teacher! Mahusay. Mainam na kumain tayo ng alimango dahil ito ay makakabuti para sa ating immune system. Ngayon na nalaman nyo na ang pangalawang pangkat ng mga masusustansyang pagkain, dadako naman tayo sa pangatlong pangkat. At narito si Binibining Kimberly upang italakay ito. Hi kids! Hi! Hands up! Hands down! Shake your hands! Para matablay naman kayo? Matablay ba kayo? Yeah! Okay, ngayon, tumako na tayo sa pangatlong pangkat ng pagkain, ang low foods. Mga bata, tignan natin sabay-sabay ang tindahan ni Aling Lolo sa pangatlong bahagi ng palapag.
tayo sinasabihan ng ating magulang na kumain ng gulay at prutas? Kasi teacher, ang prutas at gulay ay nagbibigay ng vitamina at mineral kung saan nagpoprotekta siya sa ating ay nagbibigay ng vitamina para sa pagkain, eyes, at ano pa teacher? Magaling, Irene. Ngayon, meron na kayo ideya kung bakit glucose ang tinatawag sa mga pagkain ito? Kung wala, dumako na tayo sa kung ano ba talaga ang kahulugan ng glucose. Maaari ba masabi kung ano ang kahulugan ng glucose, mga bata? Glucose ay mga pagkain na bibigay ng vitamina at mineral na siyang tumutulong upang mapanatiling malusog ang ating katawan at maiwasan ang pagkakasakit. Tinatawag ang mga pagkain itong glucose dahil ang mga pagkain ito ay nagbibigay sa atin ng vitamina, katulad ng prutas at mineral na siyang tumutulong upang bigyan tayo ng vitamina at mineral. Meron siyang dalawang benepisyo, mineral at Vitamina. na siyang nagbibigay sa atin upang maging malusog ang ating mata, kuminis ang ating balat, at maging malakas ang ating resistensya. Ngayon mga bata, alam niyo ba kung anong prutas ito mga bata? Opo, teacher! Prutas ito? Watermelon, teacher. Ito ay watermelon. Alam niyo ba ang watermelon ay rich in vitamin A and C na siyang nagpapalakas ng ating resistensya at binibigyan tayo at hindi tayo nagkaka-dehydrate kasi nag-produce ito ng madaming tubig. Ito mga bata. Alam niyo ba kung anong prutas ito? Opo, teacher! Ito. Saging. Tama, ito ay saging. Alam niyo rin ba na ang saging ay rich in vitamin A and C na siya nagpapalakas ng ating resistensya. Naintindihan niyo ba kung ano ang glucose mga bata? Opo, teacher! Ngayon, tawagin na natin si Teacher Sandy para sabihin sa inyo kung paano ba mag-prepare ng masustansyang pagkain gamit ang tatlong pangkat ng pagkain. Buhay pa ba ang lahat? Opo, teacher! Buti kung gano'n. Ngayon ba, mga bata, nalaman ninyo ang tatlong pangkat ng masustansyang pagkain? Maaari ba kayo magbahagi kung ano ang inyong kinain kanina at kung anong pangkat ito? Irene? Teacher, kumain ako ng lugaw, ng saging, at saka gatas, teacher. At nagkaknagigit ng do. Yung lugaw namin, teacher, may chicken. Wow! Bigyan nyo na ng 2
Magaling iyan. Teacher, Yes, Ira. bago po. Magaling, Ira. At ang ating pamilya retrato. Yes, Wadina. Saan po? Sa? Oh, tama. Ngayon, mga bata, nakikinig pa ba? Opo, teacher! Ito ay mga halimbawa na pwede natin kainin sa agahan. Ano mga pwede kainin sa agahan? Kanin, tinapay, at itlog. Tama. Sa? Kanin, Sa? mangga, sabaw, sinigang, Sinigang. Sa hapunan? kanin, tinola, papaya. Ito ay mga halimbawa na pwede natin kainin sa agahan, tanghalian at hapunan. Siguraduhin nagtataglay ito ng grow, at low food. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher! Ngayon, kung nakinig talaga kayo sa aming discussion, sa tingin ninyo, ano nga ulit ang tatlong pangka? Teacher! Yes? Teacher! Erlin? Ang tatlong pangkat po, teacher, ay go, low, at grow po, teacher. Magaling, Aileen! Maaari kong sumayo ang lahat at bigyan ng amazing clap si Aileen. Ay, Erlin! Yes? Alam niyo ba kung paano ang amazing clap? Opo, teacher! Sige nga, gawin niyo nga. 1, 2, 3, zing, 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 amazing! Ngayon, sino makapagsasabi kung ano ang go food? Teacher! Yes, Aileen? Ang GoFood teacher ay nagbibigay ng enerhiya at lakas ay tinatagay dito ang kanin, butter, kamote, mais. Magaling! Bigyan ka natin si Aileen ng Jollibee Club. Alam niyo ba yun? Hindi po, teacher. Si teacher muna ang gagaw. Pagkatapos ay sabay-sabay natin gagawin, okay? Opo, teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya. Okay, malamang tayo ang lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya. Ano naman ang grow food? Yes! Wala na ba yung kamay dyan? Wadina? Grow food. Oh, sige, si Erlin. Ang GoFood po, teacher, ay nagbibigay ng vitamina at mineral na
Okay, salamat, Teacher Sandy, dahil tinuruan mo ang ating mga estudyante ng meal plan. Ngayon, may gagawin tayong aktibidad ngayon. Gusto niyo ba mga bata? Opo, teacher! Saan ang group 1? Group 2? Group 3? At saka group 4. Ngayon, bibigyan ko ang bawat grupo ng isang malaking plato. Ang gagawin nyo ay kayo na ang maghahanda sa inyong mga pagkain. Sige, okay, sumunod muna ha. Okay. Group 2. Okay, wait lang ha. Magbigay muna si teacher ng instruction. So, ang gagawin nyo, nakikita nyo dito na may mga pagkain. At may mga label dito na grow foods, at saka pure foods. Ang gagawin nyo ay ilagay lamang sa bahagi ng plato kung saan ang grow foods, glow, at saka grow. Naintindihan lamang ba? Opo, teacher! Ang bawat grupo ay may isang representative para ibahagi. At kung ano ang pagkain nito, hapunan ba, tanghalian ba, o umagahan ba? Okay, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin ito. Depende sa inyo kung ito ba ay agahan, tanghalian, or hapunan. Tapos na po, teacher. Sige, tapos na ang group 1. Group 1, maaari niyo bang ibahagi sa atin kung ano ang inahanda niyo mga pagkain. Teacher, bago po simulan, pinapalala natin ang mga pagkain. At ang kanin na pinapailahan siya sa bukod, ang matawad. Kabatis at paang saging na naroon. Pinapailahan niya ang bukod at ang pagkain. Minuto ay sa bukod. Pero kung gagawin na natin ay ito yung price para sa go and go. And then, pwede din na ito. Lagyan na lang ng kulay. Okay, sige, sulitin natin kung tama ba ang iyong nilagay. Si Teacher Justin, okay, tama ba ang nilagay sa go foods? Tama po dahil ang kanin ay go food, ang saging at ang Kamatis. kamatis ay glow food, at ang kaldereta ay grow food. Okay, bigyan natin sila ng 5 puntos ang group 1. Okay, how about ang group 2? Okay, group 2. Ready na ba kayo? Sige, pumunta dito sa harapan. Teacher, ito po ang plato. Madami mas siyang pagkain tulad sa go food, pero at kanin sa bro naman may isda, sa go may Isang kulay. isang gulay, watermelon at Okay, tingnan na natin. So sa group foods, may kanin sila, tama? At sa group foods naman ay may mga iba't ibang gulay at prutas. At sa group foods ay may isda. Okay, bigyan natin sila ng 5 puntos sa group 1. Magaling. Hawak mo naman ang group 3. Okay, group 3, ano ba ang inyong inahanda? Agahan ba, tanghalian, or hapunan? Sana teacher, tapos sa grow food naman po, teacher, may kami ng banana, avocado, teacher. Tapos sa grow food naman, teacher, maganda siya inaman ang Wow! Ang galing naman! Bigyan din natin sila ng 5 puntos ang group 3. At ang panghuli naman ay ang group 4. Okay, ano ba ang inanda yung pagkain? go food naman, teacher, may Sinigang.
tama ang inyong ilagay. Okay, nais kong tumayo ang lahat. Okay, tumayo ang lahat. Kasi parang matutulog na kayo. Bigyan natin ng mabuhay club ang lahat. Sige, sundan lang si teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mabuhay. Okay, again, tayo lahat. In 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Mabuhay! Okay, magsiupo na ang lahat. So ngayon, sa araw na ito, ibibigay ko ngayon kay Teacher Sandy para sa ating pagsusulit. Ngayon, mga bata, kung talagang may natutunan kayo, maaari bang kumuha ng isang buong papel para sagutan ang ating pagtataya? Para basahin